Alright, magandang araw po sa inyong lahat mga ka-review at welcome back dito po sa ating munting channel. At ngayon nga po mga ka-review, pasadahan po natin ang balitang ito mula po sa ating paboritong Banat Kapanig TV. Paktay na, LV Vergara hawak na, matinding parusa. Pulis Ma'am Lisa dinamay sa amo, pitay ang parusa. Yan mga ka-review, patungkol po riyan ang ating bibigyan ng reaksyon, komento at kritisismo kung meron man po, no? Pero bago po natin simulan yan, kung bago ka pa lang at di pa po nakapag-subscribe sa ating munting channel, please don't forget to subscribe. At mga ka-review, please don't forget to like the video. Maraming salamat po. At ito na nga, sama-sama sabay-sabay po natin pakinggan, panoorin at bigyan ng reaksyon ang balitang ito. Ito na po. Yun po, Sir, Your Honor. Bali po nalaman ko lang po na kinasuhan po ko through doon po sa news. Kinampihan kayo, may kamag-anak nyo daw yung Ruiz, ganun ba? Hindi ko po kamag-anak si Mr. and Jerry Ruiz and Mrs. Franz Ruiz, Your Honor. Ano nyo po? Kumare? Hindi rin, sir. Teka, pero bakit ka kinasuhan? Hindi mo alam kung bakit ka kinasuhan. Siyempre, nakalagay doon sa complaint sheet kung bakit ka kinasuhan. Yun nga po, sir, yung nakita ko sa news at nabasa po nung una sa social media na allegedly police officer Lisa, walang buong pangalan ko po, Your Honor. Ma'am Lisa, tama? Yes. Sabi dito, dinuro niya ako, tinaasan pa niya ako ng boses. Sabi niya, kapag inulit ko pa yan, dadamputin talaga kita. Sabi sa akin na matabang babae na si Ma'am Lisa. Your Honor, yung And it fits the description. Your Honor, hindi ko po siya nakakausap. Bali, nakita ko lang po si LB noong before pandemic po na nag-conduct po kami ng mobile patrolling. Sakto po yung sa tindahan po ni Mr. Ruiz ay may gasolinahan po, Your Honor. Noong nagpapagasolina po kami ng mobile, bumaba po ako ng mobile para bumili po ng prutas. Ngayon, sabi po ni Mrs. Franz, kiluha ng prutas po, bumibili po ako ng ubas. Ngayon po, bigyan po ng 1 kilo si Ma'am Lisa. Sinabi po doon sa mga tendera. Ngayon po, pagbayad ko po, dahil tapos na po kami magasolina ng mobile, sumakay na po ako. Doon ko po nakita si LB na nakaupo po doon sa may tabi ng freezer. Okay. So bakit siya mag-akusa sa iyo nito na nanduro ka sa kanya, nanakot, kung hindi naman pala totoo? Ano pong motibo sa palagay mo? Hindi ko Yan na nga po mga ka-review, no? Bakit naman idadamay pa ni Ate LV itong si Ma'am Lisa kung wala talaga, di ba? Kung wala talaga siyang kinalaman dito. Ha? Ang dapat siguro talaga dito sa pamilya Ruiz nito mga ka-review. Kasi sila naman talaga yung ano, di ba? Ha? Yung nag-aabuso. Kaya Ate LV, dapat siguro dito bitayin. Ha? Kung may parusang bitay siguro ngayon dito sa Pilipinas, dapat bitayin po mga ganitong tao. No mga ka-review, kasi di ba? Kung sa ibang bansa nga mga ka-review, di ba, magkamali lang, di ba, yung mga ating mga OFW, pinaparusahan ng bitay. Dito sa Pilipinas talagang maluwag, kaya maraming mga taong tarantado, di ba mga ka-review? Mga abuso sa kapwa. Sila na nga yung pinagsisilbihan. Ano kaya kung pinapasahod pa itong si Ate LV? Baka hindi na rin, no? Kasi talagang binubugbog na eh. Binulag na nga yung dalawang mata, mga ka-review. Nako, talagang nakakapangigil. Ano sa palagay nyo mga ka-review? Kung may bitay ba dito, dapat bang bitayin ng mga Ruiz na ito? Ha? po alam, Your Honor, kung siya po ay tinakot ko dun sa tindahan, yun po ay palengke, open po yung... Kaya nga sa dinami-daming pulis, may mapayat, may matangkad, may maliit, it fits your description, at ikaw ang sinabi niya na tinakot mo siya. Bakit nga? Siyempre, merong dahilan. Yun At po. kung nagsisinungaling siya, may dahilan din. Bakit siya magsinungaling? O sige, kumukontra ka doon sa sinabi niya. Ano ang dahilan kung bakit siya magsisinungaling laban sa iyo? Hindi ko po alam, Your Honor. Wala, di ba? Wala siyang dahilan. So, ibig sabihin, nagsasabi siyang totoo. Kasi po ako po ay ano lang po... Maliban na lang kung kayo ay nagbanggaan noon, may alitan kayo, nainggit siya sa iyo, things like that. Pero ikaw na mismo sabi, hindi mo alam. So, walang dahilan para kagawa-gawa siya ng story against you. That means she's telling the truth. Kasi po, Your Honor, At the kasi same time, hindi ka naman, siguro yung mga superior mo, hindi naman basta-basta kang itatransfer kung wala silang kitang basihan for that transfer. Sino po nag-transfer sa kanya? yung provincial director po Oh. namin. Okay, kayo po yung provincial director, Colonel. So what was the basis for your decision to transfer Sergeant Palabay from point A to point B? So she was transferred, sir, para
magkakanda kami ng investigation para hindi niya mahamper yung investigation doon sa Mamburao, sir. Pero meron kayong paniwala. Kaya nga, meron probable cause sa tingin ninyo na talagang nagsasabing totoo si Ma'am LB. Kaya sinasabi nyo, kasi kung wala ka nakita probable cause na talagang nagsasabing totoo si Ma'am LB, pwedeng steady mo na siya, status quo doon sa kanyang situation, right? Pwede yan, sir. Pero sa akin kasi, sir, para maging partial yung investigation doon, ililipat ko muna, sir, dito sa Occidental Mindoro PPO. Exactly, because you believe in her accusation. Because if you don't believe in her accusation, regardless, steady mo na siya kasi baka gumagawa-gawa ng istorya. Tama? Pwede rin yun, sir. Kailangan ang kuwan ko nga, sir, isililipat ko lang muna sa PPO para magkanda. Okay, yes, nilipat. Ngayon may nasempa ng kaso, nasa korte na ata. Tama? Wala pa po ako nare-receive, Your Honor, na subpoena to answer the allegation Colonel. of LB. May kaso naman sa korte? Wala pa pong nakarating sa amin, sir. Sa piskal? Di ba nasa piskal na raw eh? Hindi ka ba nakatanggap sa pinapal na As piskal? of today, Your Honor, wala pa po ako nare-receive na subpoena para po sagutin yung allegation Sabay po. bilis-bilisan mo, tinuturuan na kita rito dahil kapag hindi mo nasagot yung sa piskal, baka mawawaran ka. Wala pa po ako nare-receive. Kaya nga, puntahan mo ng piskal. Ito, tinutulungan na kita. Dahil kung nakapagpadala sa ng subpoena, baka mamaya sa maling address na ipadala, hindi ka na nagkaroon ng pagkakataon para sumagot, baka bigla ka mawarat, mahuli ka na lang. Nagets mo? Yes, Your Honor. So mga ka-review, opinion ko lang ito mga ka-review. Base lumalabas po kasi sa investigasyon dito mga ka-review na parang pinoprotektahan ng protective di ba pinoprotektahan ng mga taong ito yung pamilyang Ruiz mga ka-review mula sa kapitan hanggang dito sa pulis. Talagang parang may something, di ba? Parang pinoprotektahan nila. Bakit kaya nila pinoprotektahan ang mga taong katulad nito? Ng mga Ruiz, di ba mga ka-review? Si Jero Ruiz. Parang may something eh. Parang pinoprotektahan nila. Kasi di ba tumawag nga yung kapitan bago pa, di ba? Ano sa palagay yung mga ka-review? You have to contact the fiscal's office. Yes, Your Honor. Okay, so last na question na lamang. Senator Tulfo, I think For the record, Mr. Chairman, Senator Tolpo, the one who charged by LB is only named Lisa. He did not know the identity, the whole name, and everything. She did not know. But when news came out, the police officer Lisa identified herself as the person intended referred to by LB in her sinumpang salaysay. And in fact, she was asked by a reporter what is the physical condition of Lisa, the police officer that you mentioned, and she physically fit with the description mentioned by LB. Okay, pwedeng pakiulit-ulit for the record. For the record, Gagaling kay ma'am, gustong magagaling kay ma'am. Manang LB. Ma'am LB, paano po na-involve itong si Sergeant Liza? Ganito po yun. Nung punta po siya doon sa may papuntang kasina sa loob po, sa may pinto siya nagtayo, sabi sa akin, ikaw, wag mong uulitin yun na, dadadaputin kita. Tinataasan po ako ng boses at tinuturo-turo niya po ako. Huwag po ulitin ang Ginagawa ko po yung paglalagay po daw po ng bulbul sa pagkain. Pag ginawa ko daw po yun. Tinaasan niya po ako ng boses nung nagpunta po siya doon sa may kusina namin. police officer Lisa, totoo ba yan? Yung mas ka ng kinonfront mo? Hindi po, sir. Hindi po ako nakakarating, sir, doon sa mismong pintuan ng bahay ni Franz. Doon lang po ako nakakarating, sir, doon sa pinakalamesa na kung saan doon po ako nagbabayad. Ako po, pag bumibili po na ng produkto ng tindahan ng Ruiz, pinakamatagal ko na po, Your Honor, is 3 minutes. Minsan nga po, yung motor ko po ay hindi ko na pinapatay kasi pagbili ko po, Your Honor, nagmamadali po akong umalis dahil duduty pa po ako at papasok po yung mga anak ko. Yun po ay mapapatunayan ng mga tindera-tindero doon po. Kasi ang namimit ko lang po doon sa palengke, doon sa tindahan ng Ruiz, yung mga tindera at tindero lang po ni Mr. Ruiz. Pero si So yun nga po mga ka-review yung nakakapagtaka, no? Yung mga tendera lang yung namimit niya. Pero si Ate LB mga ka-review na ano yung description niya at pangalan, di ba, Lisa? So paano nalaman ni Ate LB yung ganong di ba? Ganong information kung hindi sila nagkikita? Palaisipan din yan, di ba mga ka-review? LB po, hindi ko po siya nakikita kasi nga siya po ay kasambahay, nasa likod lang po siya. So ano tingin mo rason bakit siya gagawa ng istorya? Yun nga po, Your Honor, hindi ko po alam. Posible naman magsinungaling ito at gumawa ng istorya laban sa'yo. Ano pakukuha niya? Kasi po sa Mamburao Occidental Mindoro, Your Honor, kilala po ako doon na police po, 21 years na po akong assign. Ngayon po, Regardless, that's irrelevant.
Oh, Hindi ko ngayon, po malaman ang dahilan, Your Honor. Aling LV, may iba naman. Paano kayo nakapunta sa Batangas? Yun nga po, nung sabi po nung amo kong babae, LB, ayusin mo ang gamit mo at ihatid muna kita sa Paano kayo, ano sinakay nyo? Balita ko sumakay raw kayo sa truck ng sibuyas, totoo ba yun? Opo, totoo po yun. Sino nagsakay sa inyo sa truck ng sibuyas? Yung pong amo kong babae, pinasakay po ako doon. Ikaw lang mag-isa? May kasama po ako, dalawang lalaki. Bakit sa truck kayo ng sibuyas sinakay? Wala daw po akong ticket kasi parang libre, para daw po libre po ako. Tapos nag-roro. Tapos sinakay sa Roro, yung truck ng sibuyas. Opo, Para wala ng pamasahe. Pamasahe na lang ng truck. Ang Opo. Ganun ba? Sakay siya sa truck ng sibuyas na walang bayad yung pasahero? Doon lang sa loob ng truck? The truck, Mr. Senator, the truck will be loaded at the Roro Yes. itself. Then in going to Batangas, Yes. so if you So kung may... Oh, lilinisin na lang yan mamaya. Sige, huwag nyo na yan. okay. kasi there are certain passengers which are not free if they are with So, ibig sabihin, pag sinakay yung truck doon sa Roro at may kasamang tao, yung tao libre na sa pamasahe? it is possible. I believe 3 persons are free if you are on okay. a truck loading the vessel. So, ilan kayo sumakay, Aling LV, sa truck ng sibuyas? Kasama, para pong 5 po kami. Kasi 5? po yung driver. Di ba sikip kayo rin dahil parang sibuyas yung katabi ninyo yan? Opo, puro sibuyas po. Gaano katagal yung biyahe? Mga para pong 3. 3 oras. Opo. Dusa. So, nagdusa kayo ron? Opo. Wag daw po bumaba. Lipat sa kabilang room. Ako rin. Ito lang suggestion ko, maganda yung kasambahay bill natin, pero I think we have to revisit that. Meron ako isa-suggest, ipapile bilang amendment. Siguro higpitan natin yung parusa, taasan natin yung parusa laban doon sa mga amo mapang api. And siguro lagyan natin doon na tama kayo may monitoring, dapat merong hotline yung each barangay na pwedeng tawagan ng isang kambay in distress. And kapag mawag isang kasambahay, dapat yung numero na madali ma-memorize, siguro 3 or 4 numbers. Okay. Pupunta agad yung social worker, kasama yung tanod and kasama yung PNP para i-check kung totoo nga yung sumbong. At kapag na-verify yan, agad-agad damputin si amo at kasuhan. Only then, protection na natin yung ating mga pobreng kasambahay na palagi nasasaktan. Kasi time and time again, nakakatanggap ako ng ganitong klaseng reklamo, napapabayaan, nagmumukha silang kawawa. Ang pinakamasaklap pa nito, in my experience, palagi silang binibintangan na nagnakaw. Kapag naipit na yung amo, nabugbog na sa kasambahay, ang gagawin ni amo, paplantahan ng mga pera, relo, kung ano-ano pang mga alahas, si kasambahay sabihin nagnakaw. Napabaliktad patuloy si kasambahay. Si kasambahay, in some cases, aatras na lang kaysa naman makulong dahil nga nagnakaw, qualified theft. So those things has to be changed. And I will file a bill na mga this time, kasama dun sa kasambahay law ninyo, Senator Estrada, na magkaroon ng mas matibay pang proteksyon natin mga kasambahay and then mataas na parusa. Dapat one strike policy laban doon sa mga pang-api mga amo. Salamat, Mr. Chair. As thank you, Senator Tulfo. As the principal author of the Batas Kasambay, I'm open to revisit the Batas Kasambay and to provide some amendments if you wish. And I will also include that in the agenda on August 29 during the Committee on Labor hearing. Thank you, Mr. Chair. And I would also like to reiterate to Subfina, the employers of Aling LV, si Jerry Ruiz, Franz Ruiz, and the 2 children. We have directed the committee secretary. We'll have another hearing next week. Kung ayaw, pahuli na. So yan mga ka-review, talagang tama po talaga si Senator Adel Rapi Tulfo mga ka-review, no? Na dapat taasan ang parusa sa mga, diba, dito sa kasambahay bill. No? Kung may mga among abusado, kailangan taasan ng parusa. Kung pwede nga bitay nga. 'Di ba mga ka-review, para at least wala ng amo na mga abuso sa kanilang mga kasambahay mga ka-review. Talagang nakakaawa po talaga ang kalagayan ni Ate LV, no mga ka-review. Talagang pinagtutulungan siya dito Lumalabas po sa investigasyon na medyo pinoprotektahan po itong mga Ruiz at hindi pa nga, diba, hindi pa uma-attend dito sa hearing na ito. Dapat sila po ay umattend na mga ka-review, diba, kasi sila po yung inaakusahan dito pero hindi pa. Nako, talagang dapat kung hindi yan umattend, kasuhan natin,
tama nga, hulihin na yan mga ka-review kasi kung hindi sila atin talagang pinatunayan nila na makasalanan nga talaga sila mga ka-review. Well, anyway, mga ka-review, kung ano man ang iyong reaksyon sa issue ito, sa balitang ito, please don't forget na mag-comment para at least alam po ng ating mga kababayan ang inyong reaksyon dito sa nangyayaring ito, no? Sa hearing ni Ate LV. Yan, mga ka-review. Palike na rin po ng video ito mga ka-review. Maraming salamat po.